Okay, hello guys, welcome to my tutorial. So in this video, I will show you how to use this PIR sensor, no? And how this sensor will be connected to our Arduino Uno. And then unsa po ang iyahang function. So this PIR sensor is a motion detector sensor. So makadetect na siya heat sa tao, heat sa animals. Then via infrared, no? So pag na siya ma-detect nga heat, so mag-reflect ang heat padulong sa iyaha. Then si PIR sensor mo provide siya input. So since there are 3 pins here, ang isa ni kay power, ang isa ani kay ground, ang isa ani sa signal. So sa signal, kung na siya ma-sense nga motion, ang magawas diri sa iyang signal nga pin is 1. Kung wala siya ma-detect, ang magawas niya kay 0. Okay, so I will show you how this one works, no? So first I will connect our PIR sensor, ang iyang ground sa ground pin sa ato ang breadboard. Okay, then this ground kaning pin sa atong breadboard, the negative sign akong i-connect sa atong ground sa ato ang Arduino. And power, I will connect this one to the positive pin sa ato ang breadboard, then ako po siya i-connect sa 5 volts. So you can supply 5 to 12 volts sa ato ang PIR sensor. Then this signal pin, since ang iyang mag-provide na siya input is either 0 and 1, so we will connect this one sa ato ang digital pin sa atong Arduino. So I will use the pin 7. Okay, so let's check if mugana ba ang ato ang PIR sensor. So saan na to pag check. Okay, first we'll go to the code. So we will apply a code to our PIR sensor. So we will read the signal input nga mogawas diri sa ato ang PIR sensor. So first we will define unsa nga pin. I will create a variable here nga pin. Then I will use the number 7 pin kay naka-connect sa pin 7. Then next is the pin mode. So the pin mode command sa Arduino is to initialize what pin ang gamiton. So atong gigamit ka pin kay pin 7. So na-define naman nato si pin 7 ni pin. Then ang iyahang isa ka parameter kay input man siya, so I will use input. So kay mo provide man siya og values either 0 and 1. So muna input ato inputan diri sa pin mode. And then since magpa-output ta sa atong screen, so we will specify our baud rate, serial begin 9,600. Then we will use a delay 1,000 para maka-relax ang atong Arduino. Then sa void loop, we will read the value of our signal pin nga nasa pin 7. So pag read na to ana, so we will use, since ato amang basahon kung sa iyang value diri sa ato ang pin 7, so we will use the command digital read. Then digital read followed asa man siya nga pin nakabutang or naka-connect ang ato ang signal. So we will use the pin, since our pin variable is assigned as 7, so si 7 mo na atong gigamit as pin, digital pin sa atong Arduino. So then I will assign this one to a variable. I will call this variable as sensor para ma-read na to unsay value sa sensor while nag-loop ang ato ang program. Okay, so para ma-display na to ang value sa sensor, I will use the command serial print para ma-print sa screen. Atong i-check kung naabgay output nga 0 and 1. Then akong ipa-display. Then I will add a little delay 1,000. Okay, atong i-simulate. Okay, napansin na to. So ang iyang output is 0. So katong lihokon 0 siya. So kung atong lihokon ang ato ang kung na siya ma-detect, so tanang kung saan na yung output, diba? Nag 1. So kung wa siya ma-detect 0, pero kung naa siya ay ma-detect sa pa ni naglihok, kung mo output ang 1. Okay, so 1 naglihok, so naay mo lihok nga object, so ang ihang pong output kay 1. So we can use this PIR sensor as switch ato ang mga appliances or any device. Okay, so we will add a LED. So ang buhaton aning LED, musiga lang siya kung na siya ma-detect nga
motion sa PIR. So atong ibutang atong LED ha. Then si LED atong i-connect ang iyahang positive leg, negative leg sa atong negative. Then we will add a resistor para dili siya mabuto. So atong i-connect ang resistor sa ato ang i-connect nato diri. Butang na diri. Dili lang atong resistor. Then mangayo tag value niya itong supplyan siya high o low kani diri sa pin 6. Pin 6. Pin 6. Then connect na diri sa atong breadboard. Then ang ato ang resistor connect mo na to sa positive leg sa ato ang LED light. Okay? So napansin na to nga ang LED nato diri di pa siya musiga. No, katong i-simulate di pa na siya musiga since wala tay supply nga 5 volts sa ha. Okay? So atong baton kaning pin nga 6 supplyan nato ni siya 5 volts or ato ni siyang i-on kaning 6 if na siya ay ma-detect nga motion here. Nya ato na po siyang i-off kung wala siya ma-detect nga motion. So kaning 6 diri mo ni siya ang ato ang butangan og ato siyang i-set to high kung na siya ma-detect nga signal or na siya ma-detect nga heat or any motion. So back to our code. Okay, so in this project we will use the statement sa tuong program kaning ginatawag nato conditional statement nga if. Okay, so asa man gamito ng if. So ang if statement gamito na nato ni siya if naa tay part sa atong code nga ato siyang i-skip o execute. Kaya napansin nato atong program i-execute niya line by line. Then what if you have specific lines sa imong program nga dili nimo i-execute, imo siyang i-skip. So you can use a conditional statement nga if. So kanus aman ta mag-skip. Okay, for example, atong pasigaon ang ato ang suga or ato ang LED. Okay, so first we will define asa man nga LED naka-connect. Naka-connect siya sa pin 6. So we will initialize pin 6 here. So I call this another variable. Akan himo lang connect pin 7, kani himo na connect pin ano siya, pin LED ang tawag niya. Pin LED. Okay, so next initialize na po nato ato ang pin LED here. Initialize nato nga gamito nato si pin 8. Then kani dili na siya input, this is output na. Okay. Sigahon naman nato. Okay. So diri sa tong loop para pagpasiga nato sa iya ha para ma-active ni nga pin. So ang command nato diha is kung sa digital red ato ang mangayo ta og input, kung magpa-output ta we will use the command digital write. Okay. So case sensitive capital ang W. Then ang iyahang format kung gamiton to si digital write duha ka buok parameter diri ang atong ibutang sa first parameter is the unsa nga pin out. So since connect sa pin 8, so we'll use pin LED. Okay, pin LED man assign na lang nato si pin LED sa value sa 8. Then ang iyahapong another parameter diri is output. Kaya ato mo siyang sigaon. Then ato na siyang simulate. Ang siga ba? Ay, wala ang siga. Ground. Yeah. Okay, sa pin 6 man din ano, pin 8 man ni. Pin 6. Okay, so pag loop ato ang i-on ang ato ang pin LED nga naa ang naka-connect ang ato ang LED. Okay, try ko simulate. Okay, napansin na to, nagsiga na siya no. Nagsiga lang. Sa atong button karon ato siyang i-switch on and off ang ato ang LED. Mag-on siya kung
makadetect og motion si PIR sensor. So we need a conditional statement atong insert sa atong code kay para dili siya permintig siga. So kung tanawon na to atong code, so diri nga part, so mo ni ang magpasiga. So kung wala kung dapat atoan ni siyang i-skip samtang nga wala pa siya motion nga ma-sense. So nakabalo naman ta ganina nga si sensor iyang value is 0 and 1. So we can create a conditional statement diri nga if. Sa conditional statement if na ay if statement followed by condition. So sa condition you can use the logical and relational operator nga greater than, less than, and or. So kani since ato man siyang palungo apasigaon kung maka-detect siya og sensor, kung ato siya pasigaon kung si sensor is equal to 1. Okay, so I will create a block here. Open and close brace. So sa ato pa musiga siya kung 1 ang value ni sensor. Then butangan natong delay. Delay nga 1,000 or 1 second. Okay, so mo ni siya ang this is how the if statement work. Kung true ang statement, kaning statement nga sulod sa block mo niya ma-execute. And then I will use the else. Kani pong else, if false ang statement, diri pod sa else code block ang ma-execute. Pero kung ma-true ang condition diri sa if statement, so ang ma-ignore na pod ang else. So diri sa else, I will copy this code. Then pag dili 1 ang value sa ato ang sensor, 0 ba? So kuha siyang i-off, no? So paano mag-off? So pag off, ako lang siyang i-set to low. Kung ato siyang i-on, ato lang siyang i-set to high. So muna ang purpose sa digital write. So we will set this pin to high and low. High for giving power, low for not giving a power. So let's check our code. Okay, wala pa nagsiga ang to ang LED. So try na to og pa-detect. So nisiga siya. Palong ra po siya. Okay, kung naa pa siya sense nga ma-detect, so dili siya moundang og siga. Kaya ang ato ang code, permiti man ang value sa sensor kay 1. So manang diri lang apart ang sige niya og i-loop. So this one is iyang i-ignore. So kung wala po'y motion, so kanina pod ma-ignore, nya iyan na pong i-off. So that's how this PIR and if statement use in the program. Okay, so I hope you get something with my tutorial. Thank you.